So mga tol, naganap na po kagabi ang final title elimination sa IBF Super Bantamweight title sa pagitan ni former world champion Japanese Ryusuke Nishida versus Mexican Brian Mercado Vasquez. Bata po yan ni Sean Gibbons mga tol. So nanalo po dyan si Nishida matapos itigil ng doktor yung laban sa round 7. Sobrang laki na po kasi ng biyak sa kilay ni Nishida dahil sa headbutt at idinaan po yan sa scorecard. At lumamang po itong si Nishida sa score. Dahil sa panalo ni Ryusuke Nishida, siya na po ngayon ang bagong mandatory challenger ni Naoya Inoue sa IBF Super Bantam. At dahil nagbabalak na po umakyat si Naoya Inoue sa featherweight division pagkatapos ng laban niya kay Junto Nakatani sa buwan ng May, baka hindi na labanan ni Inoue itong si Nishida. At kapag nabakante na po ang IBF belt, mukhang isa po si Marlon Tapales ang lalaban sa bakanting titulo na yan. Kasalukuyan po kasing nasa number 5 spot si Tapales sa IBF. May laban pa itong si Tapales sa April 3 kontra kay Yukinori Oguni. Kapag nanalo po dyan si Tapales mga tol, tiyak na aakyat po siya sa ranking. At baka mapunta pa siya sa number 2 spot. Kapag nangyari yan, si Tapales ang mapapalaban sa title shot sa IBF kontra dito kay Nishida. Sa kabilang banda naman mga tol, matatandaan na na-postpone po ang unification fight ni Melvin Jerusalem versus Oscar Culaso na magaganap na sana sa March 14 sa Amerika. So nalaman po natin na kaya pala na-postpone yung laban dahil sa may ongoing lawsuit ang Golden Boy promotion dito kay Bargel Ortiz. Mamumove daw yung laban mga tol sa June or July. Sayang yung training ni Jerusalem. Handa na sana siya sa rematch nila ni Culaso, kaso bigla pang nabulilyaso. Sa ibang banda naman mga tol, bumanat na naman po itong si Ryan Garcia kay Shakur Stevenson. Wika ni Ryan, wala daw pinagkaiba itong si Shakur kay Devin Haney. Pinapangako daw niya na kapag tinamaan daw niya itong si Shakur Stevenson, hindi na daw ito babangon. Parang katulad lang daw yan na makalaban niya si Devin Haney. Marami daw ang nagsasabi na matatalo siya ni Haney dahil daw sa boxing skill nito. Ano daw yung nangyari kay Devin Haney noong maglaban sila? Ilang beses dumapa sa lepok niya. So ganyan din daw ang gagawin ni Ryan Garcia kay Shakur Stevenson kapag naglaban sila. Matutulad lang daw ito kay Haney. Overrated nga lang daw itong si Shakur Stevenson. Sa ibang banda naman mga tol, Mario Barrios. Sinabihan si Ryan Garcia na malambot noong tanungin si Barrios kung ano daw si Ryan para sa kanya. Ryan Garcia, soft. Habang tinanong naman si Barrios tungkol kay Pacquiao kung sobra daw ba nitong nere-respeto si Manny Pacquiao noong maglaban sila. Sagot ni Mario Barrios mga tol, hindi naman daw kasi pinakita naman daw niya ang best niya sa laban nila ni Manny Pacquiao. Sa katunayan, nag-ensayo daw siya na matagal at pinag-ensayuhan daw niya ang estilo ni Manny Pacquiao at kumuha pa daw siya ng sparring partner na katulad ni Pacquiao at halos patayan na nga daw ang sparring. Pero noong maglaban na daw sila ni Manny Pacquiao at nasa harap na daw niya ito, iba na daw kapag si Pacquiao yung kaharap mo. Huli na nga daw noong ma-figure out niya itong si Pacquiao, pero kung nag-rematch daw sila ni Manny Pacquiao, alam na daw niya yung gagawin niya. Ia-apply daw niya ang pressure ng maaga pa lang at hindi daw niya alam kung tatagal pa daw itong si Manny Pacquiao hanggang last round. Kaya nga daw ayaw na makipag-rematch ni Manny Pacquiao sa kanya dahil alam daw ng kampo ni Manny Pacquiao sa rematch kung ano ang mangyayari.